illegal pogo. Dami pa rin. Ito ang nalathalang editorial ng Filipino Star Ngayon Opinion na may petsang December 10, 2025. Noong nakaraang buwan, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 12312 o Anti-Pogo Act of 2025. Lahat ng offshore gaming online ay hindi napapayagan at ang mga lalabag ay arestuhin. Sa pagkakalikha ng batas, inaasahang wala ng pogo sa bansa. Magiging pogo-free na ang Pilipinas mula na mag-operate noong 2017 sa termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Marcos sa kanyang SONA noong Hulyo 2024 na may kaugnayan sa pogo, kailangan nang itigil ang panggugulo nito sa ating lipunan at paglalapastangan sa ating bansa. Maraming tumayo at pinalakpakan si Marcos sa kanyang ipinahayag. Kasunod niyon ang pag-raid sa mga illegal pogo operators na ginagamit din sa human trafficking. Sa pogo operation, nalantad ang pagkatao ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go na ngayon ay nakakulong na sa Correctional Institution for Women makaraang hatulan ng habang buhay na pagkabilanggo dahil sa human trafficking. Bago ang pagka-convict kay Go, tumakas muna siya at mga kasama noong September 2024 pero nahuli sa Indonesia. Walang naidulot na maganda ang pogo sa bansa. Walang naitulong sa pag-unlad ng ekonomiya. Niloko ng pogo ang pamahalaan sapagkat walang nayakyat na tulong na pananalapi. Maraming pogo ang hindi nagbabayad ng buwis. Bukod sa walang naidulot sa ekonomiya, nasakmal pa ng takot ang mamamayan dahil sa dami ng krimen, kabilang ang kidnapping, human trafficking, prostitution, investment scams at kung ano-ano pang illegal na aktibidad ng front ay pogo. Ang pogo rin ang dahilan kaya maraming naging corrupt sa Bureau of Immigration. Ginatasan ang mga Chinese sa pamamagitan ng pastillas scam. Dumagsa ang mga Chinese sa bansa at nang mistulang mga ulul na hayop na gumawa ng kung ano-anong kabuktutan. Inagaw nila ang serbisyo ng mga pulis. Sa halip na ang mga kababayan ang paglingkuran, naging abala ang PNP sa paghabol sa mga ulul na hayop. Ang nakababahala ngayon, sa kabila na may batas nang nagbabawal sa operasyon ng pogo sa bansa, marami pa rin nag-ooperate. Ginagawang front ang mga resort at restaurant sa mga probinsya. Marami pa rin nag-ooperate sa Metro Manila at nakapag-e-employ pa ng maraming Pinoy. Kamakailan lang, isang pogo hub sa Taguig City ang sinalakay ng mga pulis at na-rescue ang 83 mga Pinoy. Inaresto ang 17 dayuhan na karamihan ay Chinese.